Kusog Pera Cash Loan App Review. Chinek ko agad sa SEC and CIC and yes, legit sila. At nagpapaloan dito ng up to 50,000 pesos at napag-alaman ko nga na hindi siya 7 days. Wow! Dahil yun naman yung pinakaayaw natin, di ba? So ngayon, nalaman mo na legit to, huwag ka muna mag-apply. I-check muna natin kung ano ba yung requirements, yung interest, magkano ipapaloan pagka first-time user, at kung meron ba ditong pananakot or pamamahiya pagka malapit na yung bayaran at pagka na-overdue ka na. So, wag na nga nating patagalin. Ayan, simulan na natin. So, hi guys! Welcome back again. Mag-subscribe and follow ka na sa channel ko kung bago ka pa lang dito. Dahil nagre-review nga ako ng mga loan application para malaman natin kung legit ba o hindi. Makakatulong ba or patuloy lang tayong ibabaon sa utang. So, this video is for educational and for awareness. Para alam nyo muna kung okay bang utangan nyo isang loan application or hindi. So, going back na nga, ito ay ang Kusog Pera Cash Loan under Kusog Pera Lending. Nakalalabas nga lang dito sa may Play Store at may 4.4 na ratings at 164 reviews pa lang. So may nagsasabi nga na nice lending app daw to and it helps a lot. Nag-apply siya ngayong araw and pasok daw agad, approve agad. So ako nga na-applyan. So after ko nga applyan, after kong sagutan yung mga kailangan sagutan is na-offeran ako ng up to 6,000 pesos. Yan nga, your current loan limit is 6,000 pesos. Pero yung minimum na pwede kong i-loan is 1,500. At eto nga, 28 days to pay. So yan yung sinasabi ko sa inyo na not 7 days. And dito medyo natatakot ako dahil hindi ko alam kung buo ba itong matatanggap. So, itinry ko lang muna yung 1,500. And ayun pala, so hindi siya buong matatanggap dahil meron ditong service fee na 16%. Medyo malaki ang service fee nila dahil ang matatanggap ko na lang sa 1,500 ay 1,260. And medyo malaki yon. At ang equivalent nga na 16% dito sa 1,500 ay 240. So, yan yung makakaltas sa may iloloan ko if ever man ako ay maaprobahan dito. And dalawang hati pala ito. So, dalawang installment sa loob ng 28 days. So, yung unang pagbabayad ko, yung principal ay 714 and yung interest dito nakalagay na din. So, transparent sila dito. 150 yung madadagdag sa 714 ko sa unang pagbabayad. So, total of 864. So, yan yung unang pagbabayad ko at sa loob yan ng 14 days. So, yan, 14 days to pay, unang pagbabayad. At sa pangalawang pagbabayad ko ay 865 naman yung pinaka-total na babayaran ko. So, yung principal amount, 786 at yung interest ay 79 pesos. So, kayo, kung okay lang kayo dito sa may 16% na makakaltas, pero kung kapos na kapos ka nga, baka i-go mo to. Pero make sure lang na kung i-go mo to, meron kang inaasahang pambayad sa due date na ipapakita sa'yo. May penalty interest nga pala to na 1% daily billing. At may late fee charge na once, deducted one time, so 2%. And kung sakaling ika-cancel mo, pwede palang i-cancel ang loan dito, may 100 pesos na bayad. So akala ko pagka kinonfirm na is okay na agad, mapapasok na agad sa may GCash or sa e-wallet or bank. Pero hindi pala. So, chinek ko nga yung 6,000 pesos kung magkano yung matatanggap ko if ever na ito ang i-go ko. Ang pinaka-matatanggap ko na lang pala ay 5,040. And the same din yung service fee na 16% which is 960 yung makakaltas. And yung installment dito ay dalawa din. Ganon din, 14 days to pay and 14 days to pay. So, ang babayaran ko sa unang pagbabayad ay 3,457. Okay, the same lang na amount. Pero ayokong i-go dahil nalalakihan ako sa 960. Ayokong ipagpatuloy. So, dito lang ako sa may 1,500 muna. And after ko palang i-click yung apply loan, meron pa palang pa-facial verification. So, ayun na nga, nag-antay ako ng halos 10 minutes and ang resulta nga ay failed ang lola mo. So, ayan, na-failed ako dito and ewan ko kung bakit. Pero okay naman lahat. Nilagay ko naman lahat. Pero hindi pa rin sapat. Yun lang. O, diba? Nakakaloka naman itong si Kusog Pera. Akala ko naman is super instant approval agad. Ma-approve din ako. So, unang pagtatry ko pa lang. So, hindi. So, chinek ko naman yung pinaka-interest dito kung gaano ba kalaki ang aabutin. Pasok ba sa may interest cap na inilabas ng SEC which is 12% per month? So, ito na nga kinompute ko na and sa 1,500 yung kinompute ko dito.
Kung sa 1,500, ayan, nakalagay dyan yung service fee na 240. Yung actual na matatanggap ko na lang, yung marireceive ko ay 1,260 loob ng 28 days. Ang pinaka-total na babayaran ko ay 1,729. So kung ipa-plus natin yung kanina na interest sa may hinate na tig 14 days, unang interest 150, tapos yung pangalawang interest 79 pesos, total of 229. So para computein yung interest sa loob ng 28 days, so itong 229 i-divide natin sa 1,500 and i-multiply natin sa 100. So lumalabas na may 15.27% ako na-compute na interest dito sa loob ng 28 days. And medyo malaki to, pero medyo goods na din kumpara sa iba na loan application na halos 30% yung interest. So ito okay na din, pero make sure lang ha na meron kayong pambayad doon sa may due date na ipapakita sa inyo. Pero, pagka isinama natin yung service fee, di ba kanina may makakaltas? Sige, i-add natin itong 229 na interest plus 240 na service fee, di ba? Kasi may makakaltas doon sa 1,500 natin. Para transparent tayo, para alam natin bago tayo pumasok sa utangan na to. So, ang total ay 469. Ngayon, i-divide natin to sa may actual na mare-receive ko na lang. So, 469 divided by 1,260 at i-multiply natin sa 100. So, lumalabas nga na may na-compute akong 37.22% at medyo malaki yon. So, sa loob ng 28 days, yan yung pinaka-aabutin na interest pagka isinama yung makakaltas saka yung tutubuin. Okay lang ba sa inyo yon? Kayo pa rin yung makakapag-decide. So, kung nakapag-decide na kayo, eto naman yung mga sinagutan ko sa kanila. So, ayan, personal information. At meron pa ditong oras kung kailan kanila pwedeng tawagan. Job type, pero pagka inilagay mo ay housewife, unemployed student, wala ka na kailangang ilagay dito na about sa may trabaho. So, wala na. Next ka na agad. Paano yung mga ID na pwede sa kanila? Pwede ang PhilHealth. And sa payment method, pwede ang e-wallet, bank, or cash pick-up. Yun nga lang, ito yung medyo ayoko sa kanila dahil ang daming contact references, 4 yung hinihingi. And bago kayo maglagay ng 4 na yan, make sure lang na alam nila na kinuha mo sila as contact reference para hindi sila mabigla. Once na may matanggap sila na reminder dito na sinisingil ka na. So ayun nga, hindi ako naaprubahan dito, sayang. So yan yung mga sinasabi dito sa may mga 1-star ratings. Wala ako dito nakita na mga may pananakot, may pangaharas, pero i-expect ba natin yon? So kung may nakapag-try na dito ng kusog pera, comment down below kung ano yung experience nyo para maging aware nga din yung iba na gusto pang mag-try dito. And bago tayo mag-end, share ko muna sa inyo itong ginagamit ko nga na power bank, yung U-Green. And 10,000 mAh na nga pala to, mag-safe siya. And meron pa ditong kasama na Type-C na cord. May another socket dito sa taas and may power button din. And kaya naman dito is airline friendly din. Napaka-nice na to, napupuno niya yung phone ko and may sobra pa. Diyan yung link sa baba pagka gusto nyo itry. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!